Good morning! Our topic is all about adding and subtracting fractions. So ano nga ba ang pagkakaiba ng similar at dissimilar fraction? So pag sinabi nating similar fraction, parehas yung kanyang denominator. Halimbawa nito ay yung 1/7 and 2/7. Kasi yung denominator nila ay parehas na 7. So ano naman yung dissimilar fraction? Siyempre, contrast ng similar fraction, magkaiba yung denominators nila. So, halimbawa ng dissimilar fraction, 1/5 and 1/8. Kasi yung 1/5, ang denominator ay 5, yung 1/8 ang denominator ay 8. Learning task 1, identify similar and dissimilar fractions. On your notebook, write S if the fractions are similar and D if dissimilar. So, kayang-kaya nyo to. Ang titignan nyo lang dyan, kung parehas ang denominator, similar fraction. Pag magkaiba ng denominator, dissimilar. So, lalagay nyo lang pag similar ay S, pag dissimilar ay letter D. So, paano tayo nag-a-add at nagsusubtract ng similar fractions? So, when we add and subtract similar fractions, simply add, subtract the numerators and copy the common denominator. Then simplify the resulting fraction if necessary. When the sum difference is an improper fraction, change it to a mixed number. So pagka daw tayo nag-a-add o nagsusubtract ng similar fractions, ang ina-add lang daw natin o sinusubtract ay yung numerators. Then kokopyahin lang natin yung denominators nila o denominator. Ngayon, kung ang ating sagot, sum or difference natin ay improper fraction, gagawin nating mixed number. So pag sinabi nating improper fraction, mas malaki or equal yung numerator sa denominator. So example number 1, 3/5 plus 1/5. So kung makikita natin, similar fraction dahil parehas na 5 yung kanyang denominator. So, ang i-add lang natin yung 3 tsaka 1. 3 plus 1, 4. Then, copy the denominator, which is 5. So, ang 4/5 ay nasa lowest term na o simplest form na, kaya ito na ang ating final answer. Example number 2, 7/9 minus 3/9. Again, similar fraction. Kasi 9 ang kanyang denominator, parehas na 9 ang denominators nila. So, ang susubtract lang natin yung numerator na 7 tsaka 3. 7 minus 3 is 4. Then, kokopyahin lang natin yung denominator na 9. So, the final answer is 4/9. Simplest form na rin o nasa lowest term na rin ang 4/9. So, paano naman tayo nag-a-add o nagsusubtract ng dissimilar fractions? So, ang ginagawa natin bago mag-add o mag-subtract ng dissimilar fraction, kailangan i-change natin yung fraction sa similar fraction. Example, 3/5 plus 7/10. So, kung makikita natin, dissimilar fraction yung 3/5 tsaka 7/10 kasi yung isa 5 yung denominator, yung isa 10, magkaiba sila. So, ang gagawin nating similar fraction yung 3/5 tsaka 7/10. So, hahanapin natin yung LCD or LCM ng 5 at tsaka ng 10. So, kung hindi nyo natatandaan yung pagkuha ng LCD or LCM, pwede nyo balikan yung topic natin tungkol dito. Kasi yun ay topic ng pang grade 5 pa. So ito ay pang grade 6 na kasi. So kung i-compute natin yung LCD or LCM ng 5 at 10, yun ay 10. So ang gagawin natin dun sa LCD or LCM, i-divide natin dun sa denominator. 10 divided by 5, 2. Then i-multiply natin sa numerator. 2 times 3, 6. Kaya 6/10. So, ang ibig sabihin nun, ang 3/5
tsaka 6/10 equivalent fractions. Iisa lang sila ng value, parehas lang sila. Ginawa lang nating similar fraction. 7/10, 10 divided by 10, 1 times 7, 7. So 7/10 din. So tsaka tayo mag-a-add kasi similar na sila. O similar na yung fraction. So 6/10 plus 7/10. So ang susundin na natin diyang step, yung pag-add o pagsusubtract ng similar fraction kasi nga similar fraction na sila. O similar fraction na yung dalawa. So ang i-add lang natin siyempre yung numerators. 6 plus 7, 13. Then kokopyahin natin yung denominators o denominator which is 10, 13 over 10. So ito yung sinasabi na mixed number o mas malaki yung numerator sa denominator. Kasi mas malaki yung 13 sa 10. So kailangan i-change nyo yung answer nyo sa mixed number. Ang gagawin nyo, i-divide nyo yung numerator sa denominator. 13 divided by 10 is 1. 1 times 10, 10. 13 minus 10 is 3. Yung inyong quotient o sagot na 1, yun yung whole number. Ito yon yung 1. Yung remainder, yun ang magiging numerator nyo. Then, yung 10, syempre, yung pa rin, kokopyahin nyo lang. So, ibig sabihin, pag kinense natin yung 13/10 na improper fraction sa mixed number, yun ay equal sa 1 and 3/10. So, yun ang ating final answer. 1 and 3/10 po. Learning task 2. Perform the indicated operations. Write your answer in your notebook. So, sasagutan nyo to sa inyong notebook. So, may example tayo. Sinagutan na natin yung number 1 para meron kayong example. So, yung number 1 ay 5/7 minus 2/7. So, una nating titignan dyan kung dissimilar o similar. Similar fractions. So, ang susubtract mo lang yung numerators. 5 minus 2, 3. Then, kokopyahin nyo lang yung denominator na 7. So, ang 3/7 ay nasa lowest term na. Yun ang ating final answer. So, yung mga susunod na number ay sasagutan nyo na. So, ito yung example natin, yung number 1. So, begin. Ito naman, how to add and subtract mixed numbers. So, ang pag-add natin, i-add natin o isusubtract yung whole number sa whole number at fraction sa fraction. So, ganun ang nag-a-add o nagsusubtract ng mixed numbers. So, example, 1 and 3/5 plus 2 and 1/5. Ang whole number dito sa 1 and 3/5 yung 1. Ito yon. Yung 2 and 1/5, ang whole number natin dyan ay 2. So, i-add natin yon. 1 plus 2 is 3. Then, yung fraction naman, yung 3/5 plus 4/5. Again, tingnan nyo kung similar o dissimilar. Mga bata, dissimilar ba to o similar? So, tama. Similar fraction dahil parehong 5 yung kanyang denominator. So, syempre, ang i-add lang natin yung numerator. 3 plus 1 is 4. Kokopyahin lang natin yung denominator, which is 5. So, 3 plus 4/5, ang ating sagot ay 3 and 4/5. Learning task 3. Perform the indicated operations. Write your answer in your notebook. So, sinagatan ko na ulit yung number 1 para meron tayong example. Kayo na magsasagot ng mga susunod na numero. So, yung number 1 ay 2 and 1/4 plus 3 and 1/2 minus 2 and 1/3. So, tingnan natin kung paano natin sasagutan yung number 1. So, ito yung sagot dito sa number 1. So, unahin natin i-add yung 2 and 1/4 plus 3 and 1/2. So, kung makikita natin, dissimilar fractions dahil magkaiba ng denominator. Ang LCD or LCM ng 4 at ng 2 ay 4. Again, kung hindi nyo natatandaan kung paano kumuha ng LCD or LCM, pwede nyo balikan yung dati nating topic tungkol dito na pang grade 5. So, LCM ay 4. Again, i-divide natin dun sa denominator. 4 divided by 4, 1. Then, i-multiply natin sa numerator. 1 times 1, 1.
So, yung isa naman, 3 and 1/2. 4 divided by 2, 2 times 1, 2. So, ang ibig sabihin niyan, yung 3 and 1/2 at 3 and 2/4 ay equivalent fractions or iisa lang sila. Magkapareha sila ng value. So, makakapag-add na tayo kasi ay similar fraction na sila. So, i-add natin ang whole number sa whole number, fraction sa fraction. So, ang whole number ay 2 plus 3. 2 plus 3, 5. Then, yun namang 1/4 plus 2/4. Ang i-add lang natin siyempre ay yung numerators. 1 plus 2, 3. Then, kokopyahin natin yung denominator. So, ang sagot ay 5 and 3/4. Maisusubtract na natin to sa 2 and 1/3. Ito yon. So, 5 and 3/4 minus 2 and 1/3. Dissimilar fraction. Kukunin natin yung LCD or LCM ng 4 tsaka ng 3, which is 12. Divide natin sa denominator. 12 divided by 4, 3 times 3, 9. So, yung 9, 12 at 3/4 ay equivalent fraction or the same value lang sila. Iisa lang sila. Yung mga 1/3. 12 divided by 3, 4. 4 times 1, 4. So, yung 1/3 tsaka 4, 12 ay equivalent fraction. No? Iisa lang sila. Magkapareha sila ng value. So, makakapag-subtract na tayo dahil similar fraction na. So, unahin natin yung whole number. 5 minus 2, 3. 9 minus 4 is 5. Then, kokopyahin lang natin yung 12. So, the answer is 3 and 5, 12. There are cases that the fractional parts cannot be subtracted. That is, minuend is smaller than the subtrahend. So, may mga pagkakataon daw na mas malaki yung subtrahend o pan-subtract doon sa minuend. So, if it happens, you can apply regrouping. Regrouping means you need to borrow one from a whole number to make the fraction of the minuend larger than the fraction of the subtrahends. So, example, 4 and 1/5 minus 2 and 3/5. So, kung makikita natin, yung 3/5 ay mas malaki sa 1/5. So, ang gagawin natin dyan, yung 4, babawasan natin ng isa at i-add natin sa 1/5. So, borrow 1 from 4 and change to fraction. 1 is equal to 5/5. Then, i-add natin sa 1/5. Kasi yung 5/5, yun ang 1 na binawas sa 4. I-add natin sa 1/5 yung 5/5. 1 plus 5, 6. Then, copy the denominator, 5. So, 1/5 plus 5/5 is 6/5. So, yung 4 and 1/5 at 3 and 6/5, iisa lang yon. Ito rin yon. Kasi para lang natin ma-subtract doon sa 3/5. So, pwede na natin i-subtract yung 6/5 sa 3/5. So, syempre, ang pag-subtract whole number sa whole number, fraction sa fraction. 3 minus 2 is 1. Subtract the numerators. 6 minus 3 is 3. Then, copy the denominator kasi similar na sila. So, the final answer is 1 and 3/5. Learning task 4. Add, subtract the following fractions. Write your answer to its simplest form. So, importante kasi dyan, kung ang fraction ay wala sa lowest term o simplest form, isusulat natin sa simplest form. Kasi kahit na tama yung pag-compute nyo, hindi nyo change sa lowest term, mali pa rin yung sagot nyo. So, sagutan natin yung number 1 para may example na kayo. So, 7, 8 minus 5, 6. Ito ay dissimilar fraction. Kukunin natin yung LCM ng 8 tsaka ng 6. So, ang LCM noon ay 24. 24 divided by 8 is 3. 3 times 7 is 21. So, yung 21 over 24 ay equivalent fraction sa 7, 8. So, iisa lang sila ng value. Yun namang 5, 6. 24 divided by 6 is 4.
4 times 5 is 20. So, equivalent fraction yung 5, 6 at 20 over 24. O, iisa lang sila. Equivalent or the same value lang sila. So, makakapag-subtract na tayo dahil similar fraction na. Ang isusubtract lang natin yung numerators. 21 minus 20 is 1. Then, copy the denominator, which is 24. So, the final answer is 1 over 24. So, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Hanggang dito na lamang. And God bless po. Thank you.